Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang babae at sa hangganan ng kanyang pagtitiis? May mga pagkakataong ang pinakamaliwanag na ilaw na ating inaasam ay siya palang maglalantad sa pinakamasakit at pinakmadilim na katotohanan. Ang unang bagay na naramdaman ni Alonsina ay ang magaspang na tela ng piring sa kanyang mga mata. Sa loob ng maraming buwan, ang pakiramdam na iyon at ang walang katapusang kadiliman ang naging buong mundo niya. Ngunit ngayon, may kakaiba, may pag-asa sa hangin, isang pangako na bumubulong sa kanyang kaluluwa. Handa ka na ba, Mrs. Montenegro? Ang mahinahong tanong ni Dr. Villanueva. Hindi makapagsalita si Alonsina, tumango na lamang siya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kumot. Narinig niya ang dahan-dahang pagkalas ng tape. Ang bawat tunog ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito na ang sandaling hinintay niya. Ang dasal na inulit-ulit niya sa gabi-gabing pananahimik. Nang tuluyang maalis ang piring, napapikit siya sa biglaang liwanag, kahit pa madilim sa loob ng silid. Iyon ang pinakamaliwanag na bagay na nakita niya sa loob ng 6 na buwan. Dahan-dahan lang, sabi ng doktor. Buksan mo ang iyong mga mata kapag handa ka na. Sinunod niya. Una, mga hugis lamang. Malalabo. Isang puting kisame, isang anino na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. At unti-unti, na parang isang lumang litratong nililinaw, ang mga hugis ay nagkaroon ng anyo. Ang anino ay naging ang nakangiting mukha ni Dr. Villanueva. Ang puting kisame ay may mga guhit na hindi niya napansin noon. Lumingon siya sa bintana at doon nakita niya ang isang hibla ng gintong sikat ng araw na tumatagos sa siwang ng kurtina. Isang hibla ng liwanag. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kagalakan. Doktor, bulong niya, ang boses ay basag. Nakakakita na ako. Ang mga salitang yon ay musika sa kanyang pandinig. Ang kumpirmasyon na tapos na ang kanyang pagdurusa. Tapos na ang pagiging pabigat. Makikita na niya muli ang mundo. Makikita na niya ang kanyang mga anak. Niyakap niya ang doktor sa sobrang tuwa. Paulit-ulit na nagpasalamat. Ang tanging nasa isip niya ay ang pag-uwi. Ang makita ang mga mukha ng kambal niyang sinahayo at sinag. Ang makita ang mukha ng kanyang asawa, si Lazaro, ang lalaking naging kanyang mga mata, kanyang lakas, sa panahong siya'y nasa dilim. Maari na ba akong umuwi ngayon, Dok? Tanong ni Yesenia, puno ng pananabik. Sa biyahe pauwi sa Villa Escondida, ang puso ni Alonsina ay tila isang ibong nakawala sa hawla. Pinakiusapan niya ang driver ng pamilya na huwag ipaalam kahit kanino ang magandang balita. Gusto niyang sorpresahin sila. Isang magandang sorpresa. Idinikit niya ang kanyang mukha sa bintana ng sasakyan, pinagmamasdan ang bawat gusali, bawat puno, bawat taong naglalakad sa kalsada ng sanktuaryo. Ang lahat ay pamilyar ngunit bago, mas makulay, mas buhay. Inilarawan sa isip niya ang magiging reaksyon ni Lazaro. Tiyak na mapapaiyak ito sa tuwa. At ang kanyang mga anghel, ang kanyang kambal. Paano kaya sila tatakbo papalapit sa kanya kapag nalaman nilang kaya na niya silang habulin sa hardin? Pagdating nila sa malaking tarangkahan ng Villa Escondida, pinahinto niya ang sasakyan sa di kalayuan. Manong, dito na lang po ako. Maglalakad na lang ako papasok. Salamat po, sabi niya nang may ngiti. Dahan-dahan siyang naglakad sa mahabang driveway. Ang bawat hakbang ay pamilyar kahit sa dilim. Ngayon, sa liwanag, nakita niya ang mga rosas na namumukadkad sa hardin na inalagaan ni Yaya Ginhawa. Napangiti siya. Uuwi na siya. Tahimik niyang binuksan ang malaking pinto. Ang villa ay payapa. Marahil ay natutulog ang mga bata at si Lazaro naman ay nasa kanyang opisina. Perpekto. Aakyat siya sa kanilang silid.
Hihintayin sila sa doon at isang mahinang halikhik ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nagmula iyon sa itaas, sa direksyon ng kanilang master's bedroom. Isang halikhik ng isang babae. Kumunot ang noo ni Alonsina. Si Yaya Ginhawa ba iyon? Hindi. Iba ang tunog. Mas malandi. Mas pamilyar. Unti-unti siyang umakyat sa hagdanan. Ang bawat baitang ay nagpabibigat sa kanyang mga paa. Ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang malamig na kamay na pumipiga sa kanyang puso. Nang marating niya ang pasilyo sa itaas, mas luminaw ang mga tunog. Hindi lang halikhik, may mga bulong, mga salitang hindi niya maintindihan. Papalapit siya ng papalapit sa pinto ng kanilang silid na bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa maliit na siwang. At ang mundong kakakita pa lang niya muli ay biglang gumuho, naging abo sa kanyang paanan. Sa ibabaw ng kanilang kama, ang kama kung saan ipinanganak ang kanilang mga pangarap, ang kanlungan niya sa gitna ng kanyang kadiliman ay nakahiga ang kanyang matalik na kaibigan, si Silvana de Leon. Nakasuot ito ng paborito niyang seda na pantulog, ang regalo ni Lazaro sa kanya noong kanilang anibersaryo. At si Lazaro, ang kanyang mapagmahal at tapat na asawa, ay nakayakap dito mula sa likuran. Ang mukha ay nakasubsob sa leeg ni Silvana. Ang eksena ay malinaw na malinaw sa malaking salamin na nakaharap sa pinto. Ang bawat detalye ay tila isang punyal na itinarak sa kanyang puso. Ang paraan ng paghaplos ng mga daliri ni Silvana sa braso ni Lazaro, ang ngiti sa labi ni Lazaro, isang ngiting hindi para sa kanya. Ang pagtawa nila, mahina at malagkit, na pumuno sa bawat sulok ng silid na dati puno ng kanilang pagmamahalan. Napahawak si Alonsina sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi na nagpumilit kumawala. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga pader ng Villa Escondida ay tila gumuho at dumagan sa kanya. Ang init ng kanyang kaligayahan kanina ay napalitan ng nagyayelong katotohanan. Hindi ito totoo. Isang bangungot. Marahil ay epekto pa ito ng operasyon. Marahil ay namamalikmata lamang siya. Ngunit narinig niya ang boses ni Silvana, puno ng pananabik at pagkainip. Kailan pa ba matatapos ito, Lazaro? Pagod na akong magtago at magpanggap na kaibigan niya. Hinalikan ni Lazaro ang balikat nito. Ang boses ng kanyang asawa ay malambing, ngunit may kasamang lason na ngayon lang narinig ni Alonsina. Konting tiis na lang, mahal, bulong nito. Ang salitang mahal ay parang asidong tumunaw sa puso ni Alonsina. Sa oras na pirmahan niya ang mga dokumento, pagpapatuloy ni Lazaro, at ang bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa ni Alonsina. Mapapasa atin na ang lahat, ang Reyes Prime Holdings, at ang buhay na para sa ating dalawa. Doon, sa harap ng pintuan ng kanilang paraiso, gumuho ang lahat. Ang pagtataksil ay hindi lamang sa laman. Ito ay isang masalimuot na plano. Isang pakana upang kunin ang lahat sa kanya. Ang kanyang yaman, ang kanyang mana, ang kanyang buhay. Ang kanyang pagkabulag ay hindi naging hadlang sa kanilang pag-ibig, kundi naging perpektong pagkakataon para sa kanilang kasakiman. Isang hakbang siyang umatras. Ang sahig ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang paningin, ang biyayang ilang minuto pa lang ang nakalipas, ay kanyang ipinagdiriwang, ay naging isang sumpa. Isang sumpa na naglantad sa kasuklam-suklam na katotohanan. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makalayo bago siya matuklasan. Ang kanyang sorpresa ay naging kanilang kalamangan kung malalaman nila. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, umatras siya palayo sa pinto. Bawat paghinga niya ay pinigil. Bawat tibok ng kanyang puso
ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang dating mainit at masayang tahanan ay isa na ngayong pugad ng mga ahas. Nakarating siya sa ibaba ng hagdanan, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang liwanag na kanyang inasam-asam ay siya palang naghatid sa kanya sa mas malalim na kadiliman. Ngunit sa gitna ng sakit, sa gitna ng pagkasira ng kanyang pagkatao, isang bagay ang nabuo sa loob niya. Isang malamig at matigas na determinasyon, hindi nila malalaman. Hindi pa ngayon. Ang kadiliman na dati niyang kinasusuklaman ay siya na ngayong magiging kanyang kakampi. Magpapanggap siyang bulag pa rin. Magpapanggap siyang walang alam. Mula sa anino, magmamasid siya, makikinig siya, at maghihintay siya. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang nag-iisang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata at ipinikit ang mga ito. Hinawakan niya ang kanyang baston na nakasandal sa pader. Inayos niya ang kanyang sarili at sa lakas ng loob na tanging isang pusong winasak ang makapagbibigay, sumigaw siya. Ang kanyang boses, puno ng pagkasabik at pagmamahal na ngayon ay isa ng kasinungalingan. Lazaro, mahal, nakauwi na ako. Narinig ni Alonsina ang nagmamadaling paggalaw mula sa itaas, ang mahihinang kaluskos ng telang nagkikiskisan, isang pinto na dahan-dahang isinara, ang mga yapak na pilit pinapagaang na para bang mga magnanakaw na nahuli sa akto. Bawat tunog, gaano man kahina, ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga, isang kumpirmasyon sa kasalanang kanyang nasaksihan. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Ang hangin ay tila yelo sa kanyang mga baga. Ang pag-arte niya ay dapat perpekto. Hindi ito laro. Ang kanyang buhay at ang kinabukasan ng kanyang mga anak ang nakasalalay dito. Ilang sandali pa, bago pa man niya makuha ang lahat ng lakas ng loob, narinig niya ang boses ni Lazaro mula sa tuktok ng hagdanan. Ang tono nito ay puno ng pekeng pag-aalala. Isang pagganap na karapat-dapat sa isang premyo. Mahal? Ikaw ba yan? Bakit hindi ka man lang tumawag? Nag-alala kami sa'yo. Bumaba si Lazaro at sa likod niya na parang isang anino ay si Silvana. Pareho silang bihis na bihis. Ang kanilang mga buhok ay maayos. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng walang bahid na inosensya. Ang galing. Ang galing nilang mga artista. Lazaro, sabi ni Alonsina. Pinanatiling blanko ang kanyang mga mata. Ang tingin ay nakatuon sa isang direksyon, sa likod ng balikat ng kanyang asawa. Isang pamamaraan na kinabisado niya sa loob ng maraming buwan. Naisip kong sorpresahin ka. Sina? Oh my God! Halos lumipad si Silvana sa hagdanan papalapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga braso. Ang paghawak nito ay parang apoy na pumapaso sa kanyang balat. Isang pagdampi na puno ng lason. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Bigla ka na lang pumasok. We were so worried. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Alonsina. Ayos lang ako, Silvana. Medyo napagod lang sa bihe. Inalalayan siya ni Lazaro patungo sa silyon. Ang kamay nito ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang siko. Ang bawat paghipo nito ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Umupo siya. Maingat na kinakapa ang espasyo sa paligid niya. Isang kilos na dati niyang ginagawa dahil sa pangangailangan. Ngunit ngayon ay isa ng sandata sa kanyang arsenal ng panlilinlang. Kukuha kita ng tubig. Alok ni Lazaro. Ang boses ay masyadong perpekto, masyadong inensayo, na para bang binabasa mula sa isang script. Ako na, Las. Mabilis na sabi ni Silvana. Magpahinga ka na lang dyan, Sina. You look pale. Ang paraan ng pagbigkas niya ng pangalan niya ay parang isang insulto. Umupo si Silvana sa tabi niya. Ang kanyang mamahaling pabango ay sumasakal sa hangin, habang si Lazaro ay nakatayo sa kanilang harapan. Pinagmamasdan siya. Nararamdaman ni Alonsina
ang kanilang mga mata. Mga matang mapanuri, naghahanap ng kahit anong senyales, kahit isang maliit na pagbabago sa kanyang kilos na magsasabing may alam siya. Ngunit ang tanging ipinakita niya ay ang isang babaeng pagod, mahina at walang muwang. Ibinigay ni Silvana ang baso ng tubig sa kanyang mga kamay. "Here, uminom ka muna." "Salamat," bulong ni Alonsina. Itinaas niya ang baso sa kanyang labi. Ang lasa ng tubig ay parang lason. Bawat segundo na kasama niya ang dalawang ito ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang pagnanais na isaboy ang malamig na tubig sa mukha ni Silvana ay napakalakas. Ang pagnanais na sumigaw at tanungin si Lazaro kung paano niya nagawa ito sa kanya, sa kanilang mga anak, ay halos hindi niya mapigilan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Isang malamig at matigas na galit ang umukit sa kaibuturan ng kanyang puso, pinapatay ang bawat bakas ng pagmamahal na minsan niyang naramdaman para sa kanila. Ang pumalit dito ay isang determinasyong kasing tigas ng bakal. "Kumusta ang araw mo sa opisina, mahal?" tanong niya kay Lazaro. Ang kanyang boses ay isang perpektong timpla ng kahinaan at pagmamahal. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Lazaro, puno ng pagod na gawa-gawa lamang. "Nakakapagod, gaya ng dati. Ang daming problemang kailangang ayusin. Buti na lang nandito si Silvana para tulungan ako sa mga papeles." Isang perpektong palusot, isang perpektong kasinungalingan, at siya, ang bulag na asawa, ay nararapat lamang na maniwala. Gabi na nang ihatid ni Lazaro si Silvana. Nang bumalik ito sa kanilang silid, nadatnan siyang nakahiga na sa kama. Ang silid na ito, ang kanilang pugad, ay amoy kasalanan. Ang matapang na pabango ni Silvana ay naiiwan pa rin sa hangin, isang paalala ng kanilang pagtataksil. Umupo si Lazaro sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang buhok. Napatigil si Alonsina sa pagnanais na umiwas sa paghipo ng traidor. "Pasensya ka na kung napagod kita kanina," sabi nito. "Masyado lang kaming nag-alala ni Silvana sa'yo." "Alam ko," sagot niya. Ipinagdarasal na huwag manginig ang kanyang boses. "Salamat sa pag-aalaga ninyo sa akin." Humiga si Lazaro sa tabi niya. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang bigat ng braso nito sa kanyang baywang. Dati, ang mga ito ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan at seguridad. Ngayon, nagdudulot ito ng sukdulan at hindi maipaliwanag na pandidiri. Nagkwento ito tungkol sa isang mahirap na araw sa kumpanya, mga problemang gawa-gawa lamang upang pagtakpan ang kanyang pagtataksil. Nakikinig si Alonsina nang may matinding atensyon. Bawat salita ay tinatandaan niya. Bawat kasinungalingan ay itinatago niya sa kanyang isipan. Sa wakas, nagpanggap siyang nakatulog. Narinig niya ang paghinto ni Lazaro sa pagkukwento at ang pagbago ng ritmo ng paghinga nito. Ilang minuto pa, at ang paghinga nito ay naging malalim at tuloy-tuloy. Tulog na ang halimaw. Dahan-dahan, sa ilalim ng kaligtasan ng kadiliman, iminulat ni Alonsina ang kanyang mga mata. Wala ng luha. Ang sakit na kanyang naramdaman kanina ay napalitan ng isang mapanganib na kalinawan. Lumingon siya at pinagmasdan ang natutulog na mukha ng lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay. Ang bawat detalye ng mukha nito, ang mga pilik mata, ang hugis ng ilong, ang mga labi na humalik sa ibang babae sa kanilang kama, ay malinaw sa kanya ngayon. Ito ang mukha ng kanyang kaaway. Hindi na siya ang Alonsina na mahina at umaasa. Ang babaeng iyon ay namatay kaninang hapon sa labas ng pintong ito. Ang babaeng nakahiga ngayon sa kama ay iba na. Isang estranghero, isang mangangaso na nag-aabang sa dilim. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa salamin kung saan niya nasaksihan ang lahat. Sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng may mga matang nag-aapoy sa galit,
Isang babaeng muling natagpuan ng liwanag para lamang yakapin ang anino. Dito sa katahimikan ng gabi, sa tabi ng natutulog na traidor, ipinangako niya sa kanyang sarili. Hindi siya iiyak, hindi siya susuko. Maglalaro siya ng kanilang laro, ngunit sa kanyang mga patakaran, kukunin niya ang lahat ng ebidensya. Ililigtas niya ang kanyang mga anak at sisirain niya si Lazaro Montenegro sa paraang hindi nito kailanman inakala. Ang kanyang pagkabulag ang naging hawla niya. Ngayon, ito ang magiging perpekto niyang balatkayo. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Lazaro sa bedside table. Halos sabay silang napapitlag ni Alonsina, ngunit mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Gumalaw si Lazaro, kinapa ang telepono. Dahan-dahan itong bumangon at lumabas patungo sa balkonahe. Sumunod ang tingin ni Alonsina. Hindi niya marinig ang lahat, ngunit sapat na ang kanyang narinig para manindig ang kanyang mga balahibo. Oo, kailangan nating pabilisin, bulong ni Lazaro sa kausap nito sa telepono. Baka may maalala siya tungkol sa aksidente. Ang salitang aksidente ay tumatak sa kanyang isipan. Ang kanilang pagtataksil ay isa lamang pala sa mga sapin ng mas malalim at mas madilim na plano. Hindi lang pala ang yaman niya ang habol ng mga ito, pati na rin ang kanyang buhay. Kinabukasan, nagsimula ang pag-arte ni Alonsina. Ang bawat kilos niya ay may kalkulasyon. Ang bawat salita ay may dalang pakay. Ang Villa Escondida ay hindi na niya tahanan. Ito na ang kanyang teatro ng digmaan. Sa hapagkainan, ang amoy ng kape at sinangag ay pareho pa rin. Ngunit ang lahat ay nagbago na. Nakaupo si Lazaro sa kabisera ng mesa, nagbabasa ng dyaryo na para bang normal ang lahat. Mahal, may mga dokumento pala akong kailangang ipapirma sa iyo mamaya. Sabi ni Lazaro, hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Tungkol lang sa pag-transfer ng ilang assets para mas madaling i-manage habang nagpapagaling ka. Ito na, ang simula ng kanilang plano. Naramdaman ni Alonsina ang paglamig ng kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Sige, mahal, sagot niya. Ang boses ay mahina. Pakilagay na lang sa mesa sa tabi ko. Inilapag ni Lazaro ang isang makapal na folder sa kanyang tabi. Dinala ni Yaya Ginhawa ang kanyang kape. Ito na ang pagkakataon niya. Habang kinakapa ang tasa, sinadya niyang itulak ito ng bahagya. Ang mainit na kape ay tumapon, kumalat sa ibabaw ng mesa at binasa ang mga dokumento ni Lazaro. Naku, patawad! Sigaw ni Alonsina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta na gawa-gawa lamang. Sina? Narinig niya ang biglaang pagtayo ni Lazaro. Ang galit sa boses nito ay hindi maitago sa isang segundo bago ito napalitan ng pekeng pag-aalala. Ayos ka lang? Hindi ka ba napaso? Hindi. Ayos lang ako. Ang mga papeles, nabasa ba? Tanong niya, nagkukunwaring nag-aalala. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Lazaro. Huwag mo nang alalahanin yon. Aksidente lang. Sige na, kumain ka na. Ngunit sa ilalim ng mga salitang iyon, naramdaman ni Alonsina ang kumukulong pagkainis ng kanyang asawa. Isang maliit na tagumpay, isang maliit na pagkaantala sa kanilang masamang balak. Nang araw na yon, ginamit niya ang kanyang kapansanan para maging halos invisible. Naglakad-lakad siya sa loob ng bahay. Ang kanyang mga paa ay kabisado ang bawat sulok, ang kanyang tainga ay bukas sa bawat tunog. Nakita niya si Yaya Ginhawa sa kusina, naghuhugas ng pinggan, ngunit ang isip ay tila lumilipad. Yaya Wawa, tawag niya ng mahina. Napapitlag ang matanda. Senyora Alonsina, may kailangan po kayo? Wala naman, Yaya. Naalala ko lang, noong araw ng aksidente ko. Kayo po ang huli kong nakausap, hindi ba? Sinabi niya ito nang walang bahid ng akusasyon, tanging nostalgia lamang.
Ngunit nakita ni Alonsina ang panginginig ng mga kamay ni Yaya Ginhawa. Nakita niya ang pag-iwas nito ng tingin. Opo, senyora. Nagbibilin po kayo tungkol sa mga bata. Sana maalala ko ang lahat. Pagpapatuloy ni Alonsina, ang kanyang boses ay malungkot. May mga bagay na parang malabo, parang may mali. Hindi sumagot si Yaya Ginhawa. Ang katahimikan nito ay mas maingay kaysa sa anumang pag-amin. May alam ang matanda. Takot lamang itong magsalita. Hindi niya ito pinilit. Sa ngayon, sapat na ang malaman na may kakampi siya na hindi pa handang lumaban. Kinahapunan, habang si Lazaro ay nasa opisina nito sa ibaba, nagkaroon ng pagkakataon si Alonsina. Naalala niya ang isang lumang telepono na itinago niya sa isang baul ng mga lumang gamit bago pa siya maaksidente. Kinapa niya ang daan patungo roon, nakuha ang telepono at siniguradong may charge pa ito. Dahan-dahan siyang bumaba at itinago ito sa ilalim ng isang sofa na malapit sa pinto ng opisina ni Lazaro. Iniwang naka-activate ang voice recorder. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid, umupo sa tabi ng bintana at hinintay ang kanyang mga anak na dumating mula sa eskwela. Iyon ang tanging sandali sa buong araw na nakalimutan niya ang kanyang maskara. Nang marinig niya ang kanilang maliliit na boses, ang kanilang tawanan, bumalik ang init sa kanyang puso. Pumasok sina Hayo at Sinag sa kanyang silid at yumakap sa kanya. "Mommy, we missed you," sabi ni Sinag. Ang kanyang matamis na boses ay gamot sa kanyang kaluluwa. "How are your eyes, Mommy? Can you see me na?" Tanong naman ni Hayo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa ng isang bata. Hinalikan ni Alonsina ang kanilang mga noo. "Hindi pa, anak, but soon." Sa unang pagkakataon, nakita niya ng malinaw ang kanilang mga muka. Ang mga mata ni Hayo nakapareho ng sa kanya. Ang mga ngiti ni Sinag nakapareho ng sa kanyang ama. Ang paningin na ito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Para sa kanila, gagawin niya ang lahat. Para sa kanila, lalaban siya sa dilim. Gabi na nang makuha niya muli ang telepono. Ikinulong niya ang sarili sa banyo at pinakinggan ang recording. Karamihan ay tungkol sa negosyo. Ngunit may isang tawag na nagpatigil sa kanyang paghinga. "Hindi pa ako makakapagbayad ngayon," narinig niyang sabi ni Lazaro. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng tensyon. "Bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. Sinabi ko sa inyo, malapit ko nang makuha ang pera. Mas malaki pa sa utang ko." Isang utang, isang malaking utang. Ito pala ang dahilan kung bakit sila nagmamadali. Ang desperasyon ni Lazaro ay mas mapanganib kaysa sa kanyang kasakiman. Nang gabing iyon, nanatili si Silvana para sa hapunan. Ang kanyang presensya ay parang lason sa hangin. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Alonsina na aakyat na para magpahinga. Ngunit hindi siya dumiretso sa silid. Nagtago siya sa dilim ng pasilyo, malapit sa hagdanan kung saan naririnig niya ang usapan sa ibaba. Narinig niya ang boses ni Silvana, malamig at walang pasensya. "Hanggang kailan pa tayo maghihintay, Lazaro? Paano kung hindi na niya pirmahan ang mga papeles?" "May plano ako," sagot ni Lazaro. "Kailangan lang nating pabilisin ang mga bagay-bagay." Humakbang si Alonsina papalapit. Sapat lang para marinig ng mas malinaw. "Sigurado ka bang ligtas ang preno ng kotse na gagamitin niya bukas papuntang therapy?" Tanong ni Silvana. Ang bawat salita ay isang hatol ng kamatayan. Hindi na narinig ni Alonsina ang sagot. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Bukas. Ang kanilang susunod na pagtatangka ay bukas na. At sa pagkakataong ito, wala nang lugar para sa pagkakamali. Ang mga salita ni Silvana ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alonsina buong gabi. "Sigurado ka bang ligtas ang preno ng kotse?" Hindi siya nakatulog. Ang bawat paghinga ni Lazaro sa tabi niya
ay parang isang banta. Ang bawat anino sa kanilang silid ay tila may hawak na patalim. Ang takot ay isang malamig na kumot na bumalot sa kanya. Ngunit sa ilalim nito, ang apoy ng kanyang galit ay mas lalong nag-aalab. Hindi siya maaring mamatay. Hindi pa. Kinaumagahan, naramdaman niya ang pagbangon ni Lazaro. Narinig niya ang pagbukas ng aparador. "Mahal, gising na," sabi nito. Ang boses ay malambing na parang walang anumang masamang binabalak. "May therapy session ka ngayon, di ba? Ihahanda ko na ang sasakyan." Ang mga salitang, "ihahanda ko na ang sasakyan," ay tumusok sa kanyang puso. Ito na. Ngayon ang araw. Huminga siya ng malalim at ginawa ang tanging bagay na naiisip niya. Bigla siyang napahawak sa kanyang ulo at nagpagulong-gulong sa kama, kasabay ng isang pigil na sigaw ng sakit. "Aray, ang ulo ko." "Sina, anong nangyayari sa'yo?" Agad na lumapit si Lazaro. Ang pag-aalala sa boses nito ay nahaluan ng hindi maitagong pagkainis. "Nahihilo ako, Lazaro." Daing niya, pinanatiling nakapikit ang mga mata. Parang umiikot ang buong silid. Mas malala pa kaysa dati. Hinawakan ni Lazaro ang kanyang balikat. "Huminahon ka. Tatawag ako ng doktor." Ilang sandali pa, dumating ang doktor ng pamilya. Isang taong alam ni Alonsina na matagal nang nasa ilalim ng impluensya ni Lazaro. Ngunit kailangan niyang maging kapani-paniwala. Inilarawan niya ang matinding pagkahilo, ang pagdidilim ng kanyang paningin, at ang pakiramdam na para siyang masusuka. "It's likely post-trauma vertigo," sabi ng doktor matapos siyang suriin. "Normal lang yan sa kondisyon niya. Mas mabuting ipagpaliban muna ang anumang biyahe ngayon. Kailangan niya ng kumpletong pahinga." Narinig ni Alonsina ang mahinang pagmumura ni Lazaro bago ito nagsalita. "Sige, Dok, kung yan ang sinabi ninyo." Nakahinga ng maluwag si Alonsina nang umalis ang doktor at si Lazaro. Nakaligtas siya sa isang patibong, ngunit alam niyang mag-iisip sila ng bago, mas masahol. Kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng isang sandata. Habang nakahiga, biglang may pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala ng kanyang ama, si Don Magnifico, ilang linggo bago ito pumanaw. Nasa loob sila ng malaking library ng kanilang mansyon. Inabutan siya ng kanyang ama ng isang maliit at malamig na susi. "Anak," sabi nito, "ang mga mata ay seryoso. Hindi sa lahat ng oras ay narito ako para protektahan ka. Kung dumating ang araw na pakiramdam mo ay nag-iisa ka at wala kang mapagkatiwalaan, tandaan mo ang susing ito. Ito ang Plan B natin." Plan B, ang susi. Saan niya itinago yon? Dahan-dahan siyang bumangon. Sa ilalim ng pagkukunwaring bulag, kinapa niya ang daan patungo sa kanyang lumang aparador ng alahas. Sa pinakailalim na kahon, sa ilalim ng mga kwintas na hindi na niya naisusuot, naramdaman ng kanyang mga daliri ang malamig na bakal. Ang susi. Ngunit paano siya makakarating sa bangko? Hindi niya kayang mag-isa. Isang tao lang ang maaari niyang lapitan. Pinuntahan niya si Yaya Ginhawa sa silid nito. Naabutan niya itong nagtutupi ng mga damit. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Isinara ni Alonsina ang pinto. "Senyora?" "Yaya Wawa," sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay hindi na mahina. Ito ay boses ng isang inang nakikiusap. "Alam kong may alam kayo. Alam kong natatakot kayo. Pero hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol kina Hayo at Sinag." Nagsimulang mamasa ang mga mata ng matanda. "May mga plano sila sa akin, Yaya." Pagpapatuloy ni Alonsina, ang bawat salita ay mabigat sa katotohanan. "At kung may mangyari sa akin, paano na ang mga anak ko? Sino ang magpoprotekta sa kanila laban sa sarili nilang ama?" Iyon ang mga salitang bumasag sa pader na itinayo ni Yaya Ginhawa. Humagulgol ito. "Patawarin niyo ako, senyora. Pinagbantaan niya ako."
Ang anak ko. Naiintindihan ko, sabi ni Alonsina, hinawakan ng kamay ng matanda. Pero ngayon, kailangan ko ang tulong ninyo, hindi para sa akin, para sa mga bata. Ipinakita niya ang susi. Kailangan kong makapunta sa bangko nang hindi nalalaman ni Lazaro. Kinabukasan, habang si Lazaro ay nasa opisina, isinagawa nila ang kanilang plano. Nagpaalam si Yaya Ginhawa na ilalakad-lakad niya si Alonsina sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit sa halip na sa hardin, dumiretso sila sa gate sa likod kung saan nag-aabang ang isang taxi na palihim na tinawagan ng matanda. Ang biyahe papuntang bangko ay puno ng tensyon. Bawat sasakyang dumadaan ay tila nagmamanman sa kanila. Sa loob ng bangko, ginabayan siya ni Yaya Ginhawa patungo sa safe deposit boxes. Ang lamig ng vault ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Ibinigay niya ang susi at ang kanyang identification sa empleyado. Ilang sandali pa, nasa harapan na niya ang isang metal na kahon. Sa loob ng pribadong silid, nanginginig ang mga kamay ni Alonsina habang binubuksan ang kahon. Sa loob, mayroong isang makapal na sobre. Kinuha niya ito at binuksan. Ito ang huling habilin at testamento ng kanyang ama. Habang binabasa niya ang mga legal na terminolohiya, isang partikular na sugnay ang halos magpatigil sa kanyang paghinga. In the event of my daughter Alonsina Reyes Montenegro's untimely demise, or if she is medically proven to be mentally or physically incapacitated to manage her own affairs, all my assets, properties, and controlling shares in Reyes Prime Holdings shall not be transferred to her husband, Lazaro Montenegro. Instead, they will automatically be placed into an irrevocable trust fund to be managed by my longtime legal counsel, Attorney Benjamin Cruz, until my grandchildren, Hayo and Sinag, reach the age of legal majority. Hindi makakakuha si Lazaro ni isang kusing. Ito ang proteksyon ng kanyang ama. Ito ang kanyang sandata. Sa ilalim ng sobre, may isang maliit na papel na nakatupi, isang sulat kamay mula sa kanyang ama. Binuksan niya ito. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagtaksil ang tiwala ko. Gamitin mo ito. Napahawak si Alonsina sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng pasasalamat at ng isang bagong silang na pag-asa. Mayroon na siyang armas. Ang kailangan na lang niya ay ang tamang oras para iputok ito. Ang pagkabigo ng planong may kinalaman sa preno ng kotse ay nag-iwan kina Lazaro at Silvana ng hindi maitagong pagkainip. Ang desperasyon ni Lazaro dahil sa kanyang mga utang ay parang apoy na sumisilaban at ang kasabikan ni Silvana na ang kininang buhay ni Alonsina ay lalong tumitindi. Isang gabi, habang nagpapanggap na natutulog, muling narinig ni Alonsina ang kanilang mga bulong mula sa opisina sa ibaba. Ang pinto ay bahagyang nakaawang, sapat na para marinig niya ang kanilang masamang balak. Masyadong delikado ang aksidente sa sasakyan, Laz, sabi ni Silvana. Ang boses ay malamig. Maaring may mag-imbestiga. Kailangan natin ng paraan na malinis, natural. Alam ko, sagot ni Lazaro. At may naisip na ako, isang paraan na walang sino man ang maghihinala. May narinig si Alonsina na paglapag ng isang maliit na bote sa mesa. Isang espesyal na kemikal. Walang kulay, walang amoy, walang lasa. Kapag inihalo sa inumin, unti-unti nitong pinapahina ang katawan. Aatakihin nito ang puso. Sa loob ng ilang linggo, bibigay siya. Ang sasabihin ng lahat, komplikasyon mula sa kanyang aksidente. Paano natin ito gagawin? Maghahanda tayo ng isang malaking salo-salo, sabi ni Lazaro. At narinig ni Alonsina ang nangisi sa boses nito. Isang party para sa pagbuti ng kalagayan ni Alonsina. Lahat ng ating mga kaibigan ay naroon. Walang maghihinala. Sa gabing iyon, sisimulan natin ang dahan-dahan niyang paglisan.
Napasandal si Alonsina sa pader. Ang kanyang paghinga ay halos maputol. Hindi na ito isang mabilis na kamatayan. Ito ay isang dahan-dahang pagpapahirap, isang sentensya na isasagawa sa harap ng lahat. Kinabukasan, naging abala ang buong Villa Escondida sa paghahanda para sa engrandeng pagtitipon. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Alonsina kung paano tinawag ni Lazaro si Yaya Ginhawa sa isang sulok ng kusina. Nagtago siya sa likod ng pinto, nakikinig. "Yaya," sabi ni Lazaro. Ang boses ay tila kalmado, ngunit may bigat. "Nabalitaan ko ang problema ng anak mo. Pagkalulong sa sugal, hindi ba? May malaki raw na utang sa mga taong hindi mo dapat kagalitan." Narinig ni Alonsina ang pigil na paghikbi ng matanda. "Sir Lazaro, parang awa niyo na." "Maari kong ayusin ang lahat ng yan," putol ni Lazaro. "Isang tawag ko lang, bayad na ang utang niya. Ligtas na siya. Pero kailangan ko rin ng tulong mo." "Anong tulong po, sir?" "Sa party bukas," sabi ni Lazaro. At ang lamig sa boses nito ay tumagos hanggang sa pinagtataguan ni Alonsina. "Siguraduhin mo lang na ang iinumin ni Alonsina ay ang inuming personal kong ibibigay sa'yo. Wala kang ibang gagawin. Isang baso lang. Pagkatapos noon, kalimutan mo na ang problema ng anak mo. Pero kapag pumalya ka, baka hindi mo na siya makita pa." Ang banta ay malinaw. Si Yaya Ginhawa ay walang pagpipilian. Ngayon, alam na ni Alonsina na hindi na niya maaaring asahan ang tulong ng matanda. Nag-iisa na siya sa labang ito. Gamit ang kanyang lumang telepono, palihim niyang tinawagan ang numero mula sa liham ng kanyang ama, si Attorney Benjamin Cruz ni Ache. "Cruz, si Alonsina po ito," bulong niya sa telepono. "Senyora Alonsina, nag-aalala ako sa inyo. Ano ang nangyayari?" "Wala na po tayong oras," mabilis niyang sabi. "May binabalak sila. Sa isang party bukas ng gabi. Lalasunin nila ako, dahan-dahan. Kailangan ko ng tulong." Narinig niya ang malalim na paghinga ng abogado. "Makinig ka, Alonsina. Ang testamento ng iyong ama ang magliligtas sa iyong yaman. Pero para makulong sila, kailangan natin ng ebidensya na hindi matitinag. Isang pruweba ng kanilang pagtatangka. Magagawa mo ba?" "Gagawin ko, attorney." Sagot niya. Ang kanyang determinasyon ay buo na. "Gagawin ko." Dumating ang gabi ng party. Ang Villa Escondida ay napuno ng tawanan, musika, at mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Si Alonsina, sa kanyang eleganteng itim na bestida, ay nakaupo sa isang silyon na parang isang reyna sa kanyang trono. Isang reynang bulag. Tinatanggap niya ang mga pagbati, ang mga yakap na puno ng pagkukunwari, ang mga salitang puno ng habag. Sa buong gabi, hindi niya tinikman ang anumang inumin o pagkain. Hinihintay niya ang tamang sandali. At dumating nga ito. Lumapit sa kanya si Silvana, may dalang-dalawang kopita ng champagne. Ang ngiti nito ay kasingkinang ng mga diamante sa leeg nito. "Isang espesyal na toast para sa pinakamatalik kong kaibigan," sabi ni Silvana. Ang boses ay matamis na parang pulot-pukyutan. "Para sa iyong mabilis na paggaling, Sina." Inabot nito ang isang kopita sa kanya. Alam ni Alonsina na ito na yon, ang kopitang may lason. Nakaupo si Lazaro sa isang silya sa tabi niya, nagmamasid. Ang mga mata ay nag-aabang. Ngumiti si Alonsina, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit sapat na para linlangin ang lahat. Dahan-dahan niyang inabot ang kopita. "Salamat, Silvana," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kahulugan. "Ikaw pa rin ang pinakamatalik kong kaibigan." Itinaas niya ang kanyang kopita. Ngunit bago pa man niya ito mailapit sa kanyang mga labi, gumawa siya ng isang bahagyang kilos na parang nawalan siya ng balanse. Ang kanyang kamay ay bahagyang tumama sa kopitang hawak ni Lazaro na nakapatong sa maliit na mesa sa pagitan nila.
Sa isang iglap, sa isang kilos na halos hindi mapapansin ng sinuman. Habang nagkukunwaring inaayos ang mga ito, ipinagpalit niya ang posisyon ng dalawang kopita. Ang kopitang galing kay Silvana ay nasa harapan na ngayon ni Lazaro. Ang kopita ni Lazaro ay nasa kanyang mga kamay na. Itinaas niyang muli ang kopitang hawak niya ngayon. Cheers! Ininom ni Alonsina ang champagne sa isang lagok. Ngunit ang kanyang mga mata na nakatago sa likod ng pagkukunwaring bulag ay nakatuon kay Lazaro. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito nang abutin nito ang kopitang nasa harapan niya, ang kopitang inabot sa kanya ni Silvana. Ngunit sa harap ng maraming tao, wala itong pagpipilian. Itinaas nito ang kopita at ininom ang laman. Nagpatuloy ang party, nag-usap sila, tumawa. Ngunit para kay Alonsina, ang oras ay tila bumagal. Bawat minuto ay isang paghihintay. At hindi nagtagal, nakita niya ang unang senyales. Napahawak si Lazaro sa kanyang sentido. Bahagya itong umiling na para bang may biglaang pagkahilo. Sumimangot si Silvana, lumapit dito at may ibinulong. "Ayos ka lang, mahal?" tanong ni Alonsina. Ang kanyang boses ay puno ng perpektong pag-aalala. Oo, oo, ayos lang ako, sagot ni Lazaro. Pilit nang ngumingiti. Napagod lang siguro. Ngunit pagkaraan ng kalahating oras, ang pagkahilo ni Lazaro ay lumala. Naging maputla ito. Bigla itong tumayo at nagmamadaling naglakad patungo sa banyo. Narinig ng lahat ang tunog ng kanyang pagsusuka. Biglang natapos ang party. Ang mga bisita ay nagpaalam. Nang may pag-aalala, sinabi ni Silvana na marahil ay may masamang nakain si Lazaro. Ngunit habang inaalalayan niya ito, paakyat sa hagdanan, nakita ni Alonsina ang takot at pagkalito sa mga mata ni Silvana. Ang kanilang perpektong plano ay nagkaroon ng isang hindi inaasahang problema. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng Villa Escondida, alam ni Alonsina na kailangan na niyang kumilos. Ang kanyang maliit na tagumpay ay magbibigay lamang sa kanila ng dahilan para gumawa ng mas desperadong hakbang. Kailangan niya ng isang tunay na kakampi. Pinuntahan niya ang silid ni Yaya Ginhawa. Naabutan niya ang matanda na nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga kamay ay magkasalikop sa panalangin. Ang mukha ay basang-basa ng luha. "Yaya," sabi ni Alonsina. Isinara ang pinto sa likuran niya. Napatingala ang matanda. Puno ng takot ang mga mata. "Senyora, patawad po." "Hindi niyo kasalanan, Yaya," mahinahong sabi ni Alonsina. Umupo siya sa tabi nito. "Nakita ko ang ginawa niya. Narinig ko ang pagbabanta niya sa inyo." Lalong humagulgol si Yaya Ginhawa. "Wala po akong nagawa. Ang anak ko." "Alam ko po," sabi ni Alonsina. Hinawakan ang nanginginig na mga kamay ng matanda. "At iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi ako katulad niya, Yaya. Hindi ko gagamitin ang anak niyo para sa pansarili kong interes. Tutulungan ko kayo. Tutulungan natin siya sa legal na paraan. Pero kailangan ko rin po ng tulong niyo para mailigtas ang mga anak ko." Tumingin si Yaya Ginhawa sa kanya. Ang pag-asa ay unti-unting pumalit sa takot sa kanyang mga mata. "Ano po ang kailangan kong gawin, senyora?" "Lahat ng nalalaman niyo, lahat ng narinig niyo, bawat detalye." At nagsimulang magsalita ang matanda. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga palihim na pagkikita ni na Lazaro at Silvana, ang mga usapan tungkol sa pera, ang mga plano na narinig niya. At pagkatapos, may sinabi siyang nagpabago sa lahat. May isang bagay pa po, bulong nito, na para bang takot na may makarinig. "Noong isang buwan, inutusan ako ni Sir Lazaro na maglagay ng isang maliit na kamera sa kanyang opisina, nakatago sa isang libro. Ang sabi niya, para raw mabantayan niya kayo kung may kailangan kayo habang nagtatrabaho siya. Pero hindi niya alam na hindi ko ito pinapatay. Naka-record po ito palagi."
Napatingin si Alonsina sa kanya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nasaan ang mga recording sa Yaya? Nasa isang memory card po. Itinago ko. Kinabukasan, habang si Lazaro ay nagpapahinga pa rin dahil sa epekto ng lason at si Silvana ay wala sa bahay, kinuha nila ang memory card. Isinaksak ito ni Alonsina sa kanyang lumang laptop at doon, sa screen, napanood nila ang lahat. Ang mga pagpupulong ni Lazaro sa kanyang mga pinagkakautangan, ang mga paghalik nila ni Silvana, ang detalyadong pagpaplano nila sa aksidente ni Alonsina, ang pag-uusap tungkol sa lason. Naroon ang lahat. Isang hindi matitinag na ebidensya. Tumawag si Alonsina kay Attorney Cruz. "Attorney, nakuha na natin." Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. "Lahat ng kailangan natin." "Magaling, Alonsina," sagot ng abogado. "Ihanda mo ang iyong sarili. Oras na para tapusin ang laban." Kinahapunan, bumaba si Lazaro. Mukhang mahina pa ngunit determinado na. "May ipapatawag akong emergency board meeting sa Reyes Prime Holdings bukas," sabi nito kay Alonsina habang inaabutan siya ng isang tasa ng tea-isa. "Panahon na para formal na ilipat sa akin ang pansamantalang pamamahala. Para na rin ito sa kapakanan mo, mahal. Para makapag-focus ka sa iyong paggaling." Hawak-hawak ang kopya ng testamento ng kanyang ama at ang memory card na puno ng katotohanan. Tumango si Alonsina. "Gawin mo ang sa tingin mo ay tama, Lazaro." Pumasok siya sa silid. Ang kanyang puso ay kalmado. Alam ni Lazaro na ito na ang kanyang huling hakbang para makuha ang lahat. Ang hindi niya alam, ito na rin ang huling hakbang na gagawin niya bilang isang malayang tao. Ang bitag ay inihanda na niya mismo at bukas, papasok siya rito nang walang kamalay-malay. Ang conference room ng Reyes Prime Holdings ay puno ng tensyon. Ang mahabang lamesang gawa sa mahogany ay napapaligiran ng mga pinakamakapangyarihang miyembro ng board, mga taong matagal nang nagsilbi sa ilalim ng pamumuno ni Don Magnifico Reyes. Lahat sila ay naroon. Ang kanilang mga muka ay seryoso, naghihintay sa pagsisimula ng emergency meeting. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Lazaro Montenegro. Sa kanyang tabi, si Silvana de Leon na nakaupo bilang kanyang personal na katulong, ang imahe ng suporta at profesionalismo. Si Lazaro ay mukhang kalmado, ngunit nakita ni Alonsina na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, katabi ang kanyang tapat na abogadong si Attorney Cruz, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Sinimulan ni Lazaro ang pulong. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan at sinseridad. Nagbigay siya ng isang madamdaming talumpati tungkol sa kanyang walang hanggang pagmamahal para sa kanyang asawa, ang kanyang pag-aalala sa kalusugan nito, at ang kanyang mabigat na responsibilidad na protektahan ang kumpanya sa panahong ito ng kawalan ng katiyakan. Dahil sa maselang kalagayan ni Alonsina, sabi niya, tumingin sa bawat miyembro ng board at base na rin sa rekomendasyon ng kanyang mga doktor. Iwinagayway niya ang isang folder na naglalaman ng mga pekeng medical certificate. "Ay buong kababaang loob kong hinihiling sa inyo na ipasa ang pansamantalang kapangyarihan ng CEO sa akin upang masiguro ang katatagan ng Reyes Prime Holdings at para mabigyan ng aking asawa ng kapayapaan ng isip na kailangan niya para sa kanyang paggaling." Tumahimik ang silid. Ang ilang miyembro ay tumango, kumbinsido sa kanyang pag-arte. Si Silvana ay may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Malapit na. Isang boto na lang at mapapasaka nila na ang lahat. Ngunit bago pa man may makapagsalita, dahan-dahang tumayo si Attorney Cruz. "Bago po tayo magpatuloy sa botohan," sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Nais po munang magsalita ng aking kliyente, si Giengeng Alonsina Reyes Montenegro." Lahat ng mata ay napunta kay Alonsina. Nakaupo pa rin siya, nakasuot ng simpleng puting bestida.
Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at sa kanyang mga mata ang pamilyar na itim na salamin. "Salamat, attorney," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. "Salamat, Lazaro, sa iyong pagmamalasakit." Tumingin siya sa direksyon ng kanyang asawa. "Bago ninyo pagpasyahan ang aking kalusugan," pagpapatuloy niya, dahan-dahang tumatayo. "Baka gusto niyo munang makita kung gaano ako kabulag sa katotohanan." Sa isang mabagal at sinadyang kilos, itinaas ni Alonsina ang kanyang mga kamay at inalis ang madilim na salamin sa kanyang mga mata. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang kanyang mga mata, malinaw, maliwanag, at puno ng apoy, ay direktang tumitig kay Lazaro. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, ang pagkagulat, ang pagkalito, ang unti-unting paggapang ng takot. Ang ngiti ni Silvana ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng purong sindak. "Nakakakita ka na?" Bulong ni Lazaro, hindi makapaniwala. "Matagal na, Lazaro," sagot ni Alonsina. Ang bawat salita ay tila isang sampal. "Nakita ko ang lahat. Hindi ito maaari. This is a trick," sigaw ni Silvana. "Ang tunay na panlilin lang," sabi ni Atty. Cruz, habang isinasaksak ang isang USB sa malaking screen sa likuran. "Ay ang mapapanood ninyo ngayon." Ang screen ay umilaw at ang maruming katotohanan ay lumabas. Ang unang video ay nagpakita kina Lazaro at Silvana sa opisina, naghahalikan. Sunod, ang kanilang pag-uusap tungkol sa pagpapapirma ng mga dokumento. Pagkatapos, ang kanilang plano tungkol sa preno ng kotse. At ang pinakahuli, ang kanilang detalyadong pag-uusap tungkol sa lason habang hawak-hawak ni Lazaro ang maliit na bote. Ang bawat salita, bawat halik, bawat masamang balak ay narinig at nakita ng buong board. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi, napapalitan lamang ng mga bulong ng pagkagalit at pandidiri. Si Lazaro ay parang isang estatwa. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Si Silvana ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nang matapos ang video, tumayo si Alonsina ng tuwid. Ang kanyang presensya ay pumuno sa buong silid. Hindi na siya ang mahinang biktima. Siya na ang may hawak ng kapangyarihan. Siya na ang hustisya. Iyan sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at hindi nanginginig. "Ang totoong kalagayan ng aking kalusugan. At iyan din ang totoong pagkatao ng lalaking humihingi ng inyong tiwala." Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Si Lazaro at Silvana ay napatingin sa pinto at pagkatapos ay kay Alonsina. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkatalo. Lumapit si Alonsina kay Lazaro. Tinitigan niya ito ng malapitan sa huling pagkakataon. Walang galit, walang sakit. Tanging isang malamig na pagtatapos. "Tapos na ang laro. Lazaro," bulong niya. Sapat lang para marinig nito. "Nakikita na kita." Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong yumanig sa mundo ng mga mayayaman sa sanktuaryo ay unti-unti nang humupa. Ngunit ang epekto nito ay pangmatagalan. Sa isang mabilis at walang habas na paglilitis, sina Lazaro Montenegro at Silvana de Leon ay napatunayang nagkasala sa mga kasong attempted murder at conspiracy to commit fraud. Ang kanilang mga larawan sa dyaryo, suot ang orange na damit ng mga bilanggo, ay isang malinaw na paalala na ang hustisya ay walang kinikilingan. Sa parehong panahong iyon, isang bagong pinuno ang umusbong mula sa abo ng nakaraan. Si Alonsina Reyes, binitawan na niya ang apelyidong Montenegro, ay formal na umupo bilang CEO at presidente ng Reyes Prime Holdings. Sa kanyang unang board meeting bilang pinuno, wala na ang anino ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng kumpiyansa,
talino, at isang malinaw na pananaw para sa hinaharap. Ang mga miyembro ng board na dating nakakita sa kanya bilang isang mahinang heredera ay nakakita ngayon ng isang leader na may tapang at puso, higit pa sa kanyang yumaong ama. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng conference room. Nangyari ito sa loob ng kanyang puso at sa kanyang tahanan. Isang hapon, naglakad si Alonsina sa mga pasilyo ng Villa Escondida sa huling pagkakataon. Ang bahay ay wala ng laman. Ang mga mamahaling muebles, mga painting at mga chandelier ay naialis na. Ang tanging natira ay ang mga alaalang masaya na nabahira ng kasinungalingan at mga alaalang masakit na nagbigay daan sa katotohanan. Hindi na ito ang kanyang tahanan. Isa na lamang itong paalala ng isang buhay na ayaw na niyang balikan. Ipinagbili niya ito, hindi para sa pera, kundi para sa kapayapaan. "Handa na po kayo, Ma'am Sina?" tanong ni Yaya Ginhawa na tapat na nanatili sa kanyang tabi. Ang kaso ng anak nito ay inayos ni Attorney Cruz at ngayon ay nasa isang rehabilitation center. Nagsisimula ng bagong buhay. Ngumiti si Alonsina, isang tunay at magaan na ngiti. "Handa na, Yaya. Tara na." Umalis sila sa Villa Escondida at hindi na lumingon pa. Ang kanilang bagong tahanan ay mas maliit, ngunit mas isang modernong bahay na may malaking hardin at mga bintanang salamin na nagpapapasok sa sikat ng araw. Walang madidilim na pasilyo, walang mga aninong pinagtataguan ng mga lihim. Dito, ang lahat ay bukas at maliwanag. Sa hardin, naghahabulan sina Hayo at Sinag. Ang kanilang mga tawanan ay parang musika sa pandinig ni Alonsina. Umupo siya sa isang bench sa ilalim ng isang puno ng mangga. Pinapanood ang kanyang dalawang kayamanan. "Mommy, look!" sigaw ni Hayo. Ipinapakita ang isang paru-parong tumapos sa kanyang daliri. "I can see it, anak," sagot ni Alonsina. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. "It's beautiful." Lumapit si Sinag at niyakap siya. "We love our new house, Mommy, and we love you." Niyakap ni Alonsina ang kanyang mga anak ng mahigpit. Ito ang liwanag. Ito ang tunay na yaman. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang lahat ng sakit at takot, ay sulit para sa sandaling ito. Natagpuan niya ang kanyang lakas, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagprotekta, sa pagmamahal na tunay at dalisay. Maya-maya, isang pamilyar na kotse ang pumarada sa harap ng bahay. Si Attorney Cruz. "Magandang hapon, Alonsina." Bati nito. May dalang isang folder ng mga dokumento. "May magandang balita ako tungkol sa ating bagong investment." "Maupo ka, Benjamin." Alok niya, tinapik ang espasyo sa tabi niya sa bench. Habang ipinapaliwanag ng abogado ang mga numero, hindi mapigilan ni Alonsina na mapansin ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Puno ng paghanga, respeto at marahil isang bagay na mas malalim pa. "You were always meant to lead, Mrs. Montenegro," sabi nito, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. "Or should I say Miss Reyes?" Ngumiti si Alonsina, isang ngiting malaya at puno ng kapayapaan. Tumingin siya sa kanyang mga anak na masayang naglalaro. At pagkatapos ay sa kalangitan na puno ng ginintuang kulay ng papalubog na araw. "Alonsina is just fine." At dito nagtatapos ang kwento ni Alonsina. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na liwanag ay hindi matatagpuan sa labas, kundi sa loob ng ating mga puso. Ito ang liwanag ng katapangan na bumangon mula sa pagkadapa. Ang liwanag ng pagmamahal ng isang ina na kayang harapin ang anumang dilim, at ang liwanag ng pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili, upang makapagsimulang muli. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Naway napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kwento ni Alonsina.
Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang katatagan? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At kung meron po kayong nais na marinig na uri ng kwento sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-suggest. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.